Ako si Crisanto, ang paborito niyong storyteller na maghahatid ulit sa inyo ng isa na namang kwento ngayong araw. Bata pa lang kasi ako. Mahilig na talaga akong makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan, marami na akong naipong kwentong katatakutan. Lalo na yung tungkol sa mga nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao o mas kilala sa tawag na aswang. Pero syempre tulad pa rin ng dati, hindi na naman to tungkol sa akin. Tungkol ito sa naging experience ng lolo ko. Natawagin na lang po natin sa palayaw niyang Dako, na isang aswang hunter daw noong araw. Simple lang daw ang buhay noon ng batang si Dako. Nakatira sila sa bukid dahil meron silang malawak na lupa noon sa probinsya nila sa Quezon Province na sinasaka ng tatay niya bilang kabuhayan ng pamilya nila. Pangatlo si Dako sa 5 magkakapatid at siya lang din ang nag-iisang lalaki. Hindi lang basta lalaki, dahil bata pa lang daw siya ay maton na ang dating niya. Malaki ang katawan at namana niya rin ang tangkad ng tatay niya. Kaya nga, Dako ang ipinalayaw sa kanya ng magulang at mga kapatid niya noon. Masaya naman daw ang pamilya nila. Hindi rin naman sila hirap sa buhay dahil nga noong araw daw, kapag magsasaka ka, ay mabubuhay ka ng maayos. Masipag naman daw kasi ang tatay ni Dako bukod pa sa mabait ito at talagang napakabuti nitong ama sa kanila. Yun nga lang biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay nila. Noong nabuntis ang nanay niya sa bunso sana nilang kapatid noong siya ay 15 taong gulang na. Galing daw sila noon ng tatay niya sa pagdi-deliver ng gulay sa palengke doon pa sa bayan. Madaling-madali pa man lang din silang umuwi dahil wala ngang kasama sa bahay ang nanay niyang 3 buwan ng buntis ng mga panahong yun, kundi ang 2 mas nakababata niyang kapatid na babae. 5 at 7 taong gulang. Hindi akalain ni Lolo Dako na ng mga panahong yun ay isang karumal-dumal na eksena ang mauuwian nila sa kanilang bahay. Tatay, bakit ho butas ang bumungan natin? Malayo pa raw si Lolo Dako ay tanaw na tanaw niya na ang malaking butas sa ibabaw ng tinitirhan nilang bahay sa gitna ng bukid. Tapos langhap na langhap daw nila yung umaalingaso na amoy ng nabubulok na laman na parang nanggagaling dun sa bahay nila. Natatandaan niya raw na napamura pa nga noon ang tatay niya bago nito tinakbo ang pauwi sa kanila. Nahuli raw sa pagsunod si Lolo Dako dahil bago pa siya makahakbang, ay isang napakalaking ibon daw na kulay itim ang nakita niyang lumabas mula sa malaking butas na yun ng bubungan nila. Pagkatapos ay mabilis itong lumipad palayo. Kasunod noon ay ang isang malakas na sigaw daw ng paghihinagpis ang narinig ni Lolo Dako mula sa tatay niyang noon ay nakapasok na sa kanilang bahay. Halos manlumo naman daw si Lolo Dako nang maya-maya pa ay nakita na rin niya ang dahilan ng isinisigaw ng tatay niya. Nanay, sinong may gawa niyan sa'yo? Napatanong na lang daw ng ganon si Lolo Dako kahit na alam niyang
hindi na siya masasagot pa ng nanay niya ng mga sandaling yun. Naabutan nilang nakahandusay sa sahig ng bahay nila, doon mismo sa tapat ng malaking butas sa kanilang bubungan. Habang ang bata sa sinapupunan nito ay nakalabas na ang kalahati ng katawan mula sa puwerta ng kanyang ina. Kuya Dako, may pumasok po dito sa bahay natin. Dinukot niya po yung bata sa tiyan ni nanay. Maya-maya ay lumabas ang dalawang kapatid ni na Lolo Dako galing doon sa ilalim ng lababo kung saan daw nagtago ang mga ito. Ang kwento pa raw ng dalawa, aswang daw ang kumitil sa buhay ng nanay nila. Mahaba raw ang dila nito at may malaking pakpak. Nakakatakot daw ang itsura nito dahil kitang-kita raw nila ang malalaki nitong ngipin. Dahil po sa nangyaring yun, nagsimulang mamuo ang matinding galit sa loob ni Lolo Dako. Galit na naging daan para pasukin niya ang pagiging isang mangangaso ng mga aswang. Nang tumuntong si Lolo Dako sa edad na 27, kilalang-kilala na raw sa lugar nila ang pangalang Dako. Siya na raw ang tinatawag noon sa tuwing may mararamdamang aswang sa paligid nila ang mga tao dahil makailang ulit na rin siyang nakahuli at nakapatay ng mga ito. Madali rin namang tandaan ang itsura ni Lolo Dako noong araw dahil trademark niya raw dati ang pagiging long hair. Yun kasi ang panata ni Lolo Dako. Hanggat hindi niya napapatay at nahahanap ang aswang na pumatay sa nanay niya, hindi niya ipagugupit ang buhok niya. Pero dumako muna tayo sa isa sa pinakahindi raw malilimutang experience ni Lolo Dako sa tinagal-tagal ng panahong pagiging aswang hunter niya. Isang experience na muntik na raw magpasuko sa kanya noon sa panghahunting ng mga aswang. Dako, pwede pa kitang makausap? Oh, Aling Tasing. Malat na padalaw yata kayo rito. Ano atin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo, Dako. Ito kasing asawa kong si Baldo may nakaalitan doon sa kabilang bayan nung dumayo siya sa piyestahan. Abay, hindi naman niya akalain itong taong napagdiskitahan nilang pagkatuwaan ng mga barkada niya. Hindi pala totoong tao, aswang pala yun, Dako. At ngayon ginugulo niya kami, pati ang mga anak ko. Medyo diskumpiyado raw si Lolo Dako na tulungan ang kapitbahay nilang si Aling Tasing noon at ang asawa nitong si Mang Baldo nang lumapit sa kanya ang mga ito. Masama raw kasi ang reputasyon ng mag-asawang ito sa kanilang lugar. Isang tsismosa at isang basagulerong mahilig manghuthut at manghingi ng pera sa mga tindera sa palengke, kapalit ng hindi nito panggugulo sa kanila. Oh, kala ko ba'y tigasin niya ang asawa niyo, Aling Tasing? Aswang lang pala ang katapat niyan eh. Pasensya na ho, pero hindi ko kayo matutulungan. Hindi ako tumutulong sa mga taong daig pa ang aswang kung umasta. Nakikiusap ako sa iyo, Dako. Hindi namin kaya ang aswang na nanggugulo sa amin. Napakalakas niya. Hindi nga siya natatakot sa araw eh. Kahit umaga makapangyarihan siya. Natatakot na ako para sa buhay namin ng mga anak ko. Tulungan mo na kami, Dako. Sa sinabing yun daw ni Aling Tasing, sakalang daw parang nakumbinsi si Lolo Dako. Alam niya kung anong klase ng aswang tinutukoy nito.
isang gabunan. Ang sabi-sabi raw noon, ito raw ang pinakamalakas na uri ng aswang. Wala silang kinakatakutan. Di gaya ng ibang aswang. Kumbaga, parang sila yung mga sinaunang uri ng aswang na may kakayanang maging makapangyarihan kahit na tirik pa ang araw. Hindi rin daw sila takot sa asin at sa mga lamang kati o yung mga uri ng halamang karaniwang ginagamit bilang pantaboy sa aswang. Sige, antayin niyo ako sa inyo't naabangan kong bumalik ang aswang na yan. Maraming salamat sa iyo, Dako. Pinuntahan nga ni Lolo Dako sina Aling Tasing doon mismo sa bahay nila. Eksaktong Biyernes siya nagpunta. Dahil ang sabi nito ay tuwing ganoong araw daw sila binibisita ng gabunan. Umaga pa lang, ay nandoon na raw si Lolo Dako at naka-istambay sa likod ng bahay ng mag-asawa. At noong sumapit daw ang bandang 12:00 ng katanghaliang tapat, ay nakarinig na sila ng isang malakas na kalabog sa bubungan ng mga ito. Pagkatapos noon, bigla na lang daw umalingasawang napakasangsang at napakabahong amoy malansa sa buong kabahayan nila. Parang bigla rin daw kumulimlim. Parang pati ang panahon nakikisabay din sa takot na nararamdaman ngayon ng mag-asawang Tasing at Baldo. Dinig na dinig daw ni Lolo Dako noon ang angil ng nilalang na nandoon sa bubungan ni Aling Tasing. Tumatawa pa nga raw ito na parang demonyo. Para daw silang pinaglalaruan at hindi man lang ito natatakot na ipaalam na nandoon lang siya sa paligid nila. Nandiyan na siya, Dako. Yun daw ang nangangatog na sabi ni Mang Baldo kay Lolo Dako. Muntik pa nga raw siyang matawa dahil noon lang niya nakitang nagkaganon ang tigasing siga ng bayan nila. Umalog-alog daw kasi ang malaking tiyan ni Mang Baldo dahil sa takot. At ang madaldal at tsismosang si Aling Tasing ay hindi makapagsalita sa unang pagkakataon. Lumabas si Lolo Dako ng bahay. Tinanaw niya yung bubong ni Aling Tasing at nakita niyang nakatayo raw doon ang isang matangkad na lalaki na mukha naman daw normal na tao kung hindi niya lang naaaninag na kulay pula ang mga mata nito. Nakakrus pa raw ang mga braso nito habang nakangiti at pinanonood mula sa bubungan yung nangangatog sa takot na mag-asawa. Ang sabi kasi ni Lolo Dako, tagusan daw talaga ang tingin ng gabunan. Ibig sabihin kahit anong harang ay hindi kayang takpan ang isang tao. Kung gugustuhin nila itong hanapin, maliban na lang umano kung ang mga ito ay magtatago sa simbahan. Hoy, gabunan! Ano bang kailangan mo sa mag-asawa at ayaw mong tigilan ng mga yan? Walang takot na tinawag daw ni Lolo Dako yung aswang na nakangisi naman daw siyang tinapunan ng tingin. Huwag kang makialam, iyo. Labas ka sa away namin ng damuhong Baldo na yan. Hindi naman yan lalaban sa iyo. Ano bang gusto mong mangyari? Ako haharap sa iyo. Pero lalo lang daw ang inisian ng aswang si Lolo Dako. Sa paraan pa lang daw ng pagngisi ng gabunan, medyo napaatras na agad si Lolo Dako. Lalo na nang sa isang korap lang daw ay nakarating ito agad sa harap niya gayong kanina ay nasa ibabaw pa ito ng bubungan.
Huwag mo akong itulad sa mga aswang na napatay mo na, Dako. Hindi ako katulad nila. Parang demonyong sabi raw ng aswang noon kay Lolo Dako na dinagdagan pa raw nito ng mga katagang nagpakilabot sa kanya. Hindi mo ko kaya. Pagkasabi pa raw ng ganun ng aswang, bigla na lang nitong ipinakita kay Lolo Dako na bumubuka na parang isda yung bandang panga nito, at dahil doon, nakita ni Lolo Dako na napakarami nitong ngipin hanggang sa kanyang lalamunan. Para daw siyang biglang na estatwa habang niningisian siya ng aswang. Sa unang pagkakataon mula nang maging aswang hunter si Lolo Dako ay ito ang unang beses na nakaramdam siya ng napakatinding takot, gayong mas marami naman daw siyang nakaengkwentrong aswang na mas nakakatakot pa ang itsura kaysa nilalang nakaharap niya ngayon. Ang kaibahan daw kasi, hindi naman itsura ang nakakatakot sa kabunan. Sa totoo lang ay mukha lang daw talaga itong tao na mapupula ang mga mata at napakatangkad. Pero sa inilalabas daw na aura nito, nararamdaman daw agad ni Lolo Dako na hindi ito pangkaraniwang tao lang. Wala pa itong ginagawa pero kayang-kaya na nitong pabilisin ng todo ang tibok ng puso niya. Lalo na raw ang uri ng ngisi nito habang tinititigan siya na parang kapag kumrap daw noon si Lolo Dako ay mamamalaya na lang niyang wala na siyang buhay. Parang ganun daw ang nararamdaman niya sa sobrang lakas ng dating ng aswang na ito. Walang dudang ito nga ang pinakamalakas na uri ng aswang sa lahat. Parang bigla daw na blanko ang utak ni Lolo Dako nang bigla itong humakbang papalapit sa kanya. Ang akala niya raw kasi ay susugurin siya ng aswang. Kaya sinimulan niyang ihataw dito ang buntot pagi na kanina pa niya hawak-hawak. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi tatalab sa akin yan? Bigla daw hinablot ng gabunan ng buntot paging hawak ni Lolo. Pagkatapos ay dinakot nito ang kanyang leeg, sinakal sa nito at iniangat sa ere. Kaya hindi raw halos makapalag si Lolo Dako. Mabait naman ako eh. Hindi ako basta-basta nananakit ng tao. Hindi ako masama. Dahil hindi naman lahat ng aswang ay kalaban at pagkain lang ang turing sa inyo. Pero ibang klase ang baldong yan. Nananahimik lang kami sa bayan namin pero dumayo siya doon para lang manggulo. Kaya kailangan may magturo na talaga ng leksyon sa kanya. Hindi kita gustong idamay dito, Dako. Alam ko kung saan galing ang galit mo para sa mga katulad namin. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na iisang aswang lang ang gumawa nun sa nanay mo. At hindi yun galing sa lahi ko. Bigla daw binitiwan ng aswang si Lolo Dako. Bumagsak siya sa lupa na tulala at naghahabol ng hininga. Pero hindi pa raw siya halos makakahuma noon nang bigla na naman siyang damputin ng gabunan at sa isang igla pa inilipad siya nito sa ere. Talagang nawalan daw ng ulirat si Lolo Dako nang makita niyang sobrang taas na nang nararating nila sa himpapawid sa pamamagitan lang ng malalakas na pagtalon ng gabunan. Nagising na lang daw siya nang tampal-tampalin nito ang mukha niya. Gusto mong makaganti, di ba? Dito mo ibuhos ang galit mo, Dako, habang ako. Hayaan mo ring turuan ko ng leksyon ang taong nanakit sa amin ng pamilya ko.
Bigla na lang daw siyang iniwan ng gabunan sa harap ng isang kubo na sa palagay niya raw noon ay nasa loob ng isang gubat. Napapaligiran daw kasi ito ng napakarami at nagtataas ang puno na halos tumakip na sa langit, kaya kahit katanghaliang tapat pa lang ay madilim na ang paligid. Mga ilang segundo lang siyang nakatayo doon dahil hindi rin naman daw nagtagal ay lumabas ang isang patpatin at tila gutom na matandang lalaki. Halos butot balat daw ang itsura nito pero biglang tumulo ang laway nito nang makita siya. Kalunos-lunos daw ang itsura ng matanda dahil napakarungis na nito at parang matagal nang hindi kumakain. Mabaho rin ang pamilyar na amoy na nanggagaling dito. Amoy bulok na laman. Bigla na lang daw kumabog ang dibdib ni Lolo Dako nang magkatinginan sila ng matanda habang naglalaway ito. Kilala niya ang mata nito. Alam niya rin ang pamilyar na amoy na nanggagaling dito. Alam ni Lolo Dako na ang kaawa-awang matandang ito ay walang iba kundi ang aswang na siyang pumatay sa nanay at kapatid niya noon. Parang nakilala rin daw siya ng aswang. Bigla daw nanlaki ang mata nito at nagtago sa loob ng maliit nitong bahay. Bigla na lang daw itong umiyak ng malakas. Patawarin po ko. Hindi ko sinasadya ang nagawa ko. Nang araw na yun ang araw na ipinasa sa akin ng lola ko ang pagiging aswang niya. Hindi ko nakontrol ang sarili ko. Hindi ko nakontrol ang gutom ko. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Wala raw ibang nagawa si Lolo Dako kundi ikuyom ang kamao niya at umiiyak na talikuran na ang aswang na paulit-ulit ngayong nakikiusap sa kanya. Iniwan niya raw ito at hindi man lang niya ito dinapuan ng kahit pitik man lang ng daliri. Ang sabi kasi sa akin ni Lolo Dako, mga kasityo pangil, hindi naman daw totoong matanda ang aswang na yun. Baka nga mas bata pa raw ito sa kanya. Pero ang kulubot at animo matandang paghihitsura nito ay tanda na kahit kailan daw ay hindi ito nakatikim man lang ng sariwang dugo at laman ng tao. Ibig sabihin na totoo daw ang sinasabi nitong hindi nito sinasadya ang nagawa nito sa kanyang ina at kapatid. Kaya siguro nagtago ito doon sa loob ng gubat nang mabalitaan itong hinahunting siya ni Lolo Dako. Natakot siya para sa sarili niyang buhay. Bumalik daw si Lolo Dako sa bahay ni Aling Tasing at nakita niyang tinatakot pa rin ang gabunan ng mag-asawa. Niyuyug-yug daw nito ang buong bahay ng dalawa. Pero bigla na lang daw itong huminto nang makita siya. Hindi mo sinaktan ang aswang na pumatay sa nanay mo? Bakit? Nakakunot daw ang noo ng gabunan. Nagtataka sa ginawa ni Lolo Dako. Tulad mo, alam kong hindi rin niya gustong manakit ng tao. Naiintindihan ko na ngayon na hindi niya sinasadya ang nagawa niya kay inay. Kaya pinapatawad ko na siya. Ilang minuto rin daw siyang tinitigan ng gabunan. Hanggang sa maya-maya ay nilapitan siya nito at tinapik nito ang kanyang balikat. Kung ganon, dapat siguro ay gayahin kita, bata. Hanga ako sa iyo, Dako.
Pagkatapos ay bigla na lang daw lumundag ng pagkataas-taas ang gabunan. Hanggang sa isang iglap ay nawala ito sa paningin ni Lolo Dako. Pagkatapos ng nangyaring yun ay minabuti raw ni na Aling Tasing na umalis na lang sa lugar na yun at manirahan sa ibang bayan, sa takot na baka balikan pa rin sila ng aswang. Samantalang si Lolo Dako naman, sa wakas ay ipinaputol na rin ang buhok niya bilang tanda na dumating na rin ang araw na natanggap niya ng wala na ang kanyang ina. Doon na rin daw po siya tumigil sa pagiging mangangaso ng mga aswang. Dahil napag-isip-isip niya na mas magiging maganda ang buhay niya kung wala siyang kinikimkim na galit sa kahit na sino. Hanggang sa makilala niya na ang lola ko at nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Pero ang astig na parte sa kwentong to mga kasityo pangil, ang sabi ni Lolo, naging kaibigan daw talaga niya yung gabunan. Naging kumpari pangaraw niya ito dahil kinuha niya itong ninong ni Papa. Hindi lang niya sinabi kung sino pero talagang hangang-hanga ako nang malaman ko to. Naalala ko nga matapos kong malaman to ay ipinagyabang ko pa nga sa mga kalaro ko. Anyway, sana ay nagustuhan niyo ulit ang kwentong to. Marami pa akong baon kaya kung gusto niyong magpadala ako ulit ng sulat dito, mag-comment lang ho kayo. Ako nga pala ulit si Crisanto. Isang simpleng taong mahilig mangolekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko rin namang ibahagi sa inyo. Sa ngayon ay dito ko natatapusin ang kwento ng inkwentro ni Lolo Dako sa aswang na gabunan. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Hanggang sa susunod. Pagbati sa inyo, Sitio Pangil. Heto na naman ang inyong lingkod. Ang nag-iisang Crisanto para sa isa na namang episode ng Crisanto Files na magbabahagi sa inyo ng panibago na namang kwento tungkol sa paborito nating paksa dito sa channel na ito. Gaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyo, bata pa lang ako, mahilig na talaga akong makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan, marami na akong naipong kwentong katatakutan, lalo na yung tungkol sa mga nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao o mas kilala sa tawag na aswang. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo ang karanasang ikinuwento sa akin ng aking ninong na itago na lang natin sa pangalang Cesar, tungkol sa naging experience nila ng girlfriend niya nung tumira sila sa isang lugar sa Dumaguete City na punong-puno raw ng kababalaghan. 21 anyos pa lang daw noon ang binatang si Cesar nang mabuntis niya ang noon ay 19 anyos pa lamang niyang girlfriend
na itago na lang natin sa pangalang Yela. Pareho pa silang nag-aaral noon bilang mga college students, kaya naman ganun na lang daw ang galit ng mga magulang ni Yela hanggang sa umabot sa puntong itinakwil siya ng mga ito. Dahil doon, napilitan daw itong si Cesar na iuwi na lang sa probinsya nila sa Dumaguete City si Yela. Mabuti na lang daw at may mabait na tiyuhin si Cesar na tawagin na lang nating Tio Mario na nag-offer sa kanila ng matutuluyan. Ito raw kasing yumaong asawa ng kanyang Tio Mario ay may minanang property na matagal na panahon na ring abandonado. Yun nga lang, may kaunting issue raw dun sa lugar na titirahan nila. Meron daw kasing usap-usapan na sa lugar na yun, may gumagalang isang aswang. Aswang ho? Hindi raw alam ni Cesar kung ano ang magiging reaksyon niya sa sinabing yun ng kanyang Tio Mario. Yun ang usap-usapan dun sa lugar. Hindi ko nga lang alam kung totoo dahil di pa naman ako napapatira doon eh. Pamilya kasi ng asawa ko ang may-ari noon. Bale, minana niya lang ang bahay na yun, kaya nung nawala siya, sa akin na rin yun napunta. Ipinarenovate ko na yun, pero hindi ko pa rin nagawang tirahan dahil malayo yun sa trabaho ko eh. Pero Cesar, totoo man o hindi ang usap-usapan doon, mas maigi na rin yung nag-iingat, hindi ba? Buntis pa man din niyang asawa mo. Napatango na lang daw si Cesar sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Hindi naman daw talaga naniniwala noon si Cesar pati na rin si Yela na totoo ang sinasabi sa kanila ni Tio Mario. Pero sinunod na lamang nila ang payo nito at umpisa pa lang ng pagtira nila doon ay naglagay na sila ng mga pangontra tulad ng bawang, asin at kalamansi na isinabit nila sa bawat bintana at pintuan ng bahay. Pero pagkalipas lang daw ng ilang araw, imbes na presensya ng aswang, ay iba naman ang naramdaman nila doon. Babaeng nakatayo sa tabi ng hagdanan? Napakunot daw ang noo ni Cesar nang sabihin sa kanya ni Yela isang umaga na may nakita itong babaeng nakatayo sa gilid ng hagdanan ng bahay noong nagdaang gabi. Mahal naman, baka guling-guling mo lang yun. Huwag mo ngang tinatakot masyado ang sarili mo, alam mo namang buntis ka eh. Pero imbis na makinig, ay binatukan pa raw siya ni Yela. Ang sabi pa raw nito, buntis lang daw siya pero hindi sa bulag. Alam niya raw ang nakita niya kagabi. Baka raw may nagmumulto na sa bahay na yun dahil sa sobrang tagal nang walang nakatira dito. Ang totoo, ayaw lang daw talagang aminin ni Cesar noon. Pero simula nang tumira sila sa bahay na yun, ay kakaiba na rin talaga ang nararamdaman niya. Para daw kasing may ibang presensya silang kasama at animo lagi raw may nagmamasid sa kanila sa loob ng bahay na yun. Kala ko ba aswang ang meron sa lugar na to? Bakit minumulto yata kami? Nasabi pa nga raw ni Cesar noon sa kanyang sarili. Hindi lang talaga niya gustong takutin si Yela. Kaya pinagpipilitan niyang guni-guni lang nito ang nakikitang multo. Lalo na at ng mga panahong yon
ay palagi niya itong maiiwang mag-isa sa bahay. Natanggap kasi si Cesar bilang helper sa isang hardware shop. Malapit lang din naman dun sa kanilang tinutuluyan. Isang dapit hapon, mga pasado 6:00 na raw nang umuwi si Cesar galing sa trabaho at naabutan niyang nakatanaw sa pintuan nila si Yela na parabang may sinisilip ito mula doon. "Oh, mahal. Ano bang tinitingnan mo dyan at namumutla ka?" Hindi raw nakapagsalita si Yela. Nilingon lang daw nito si Cesar na parang takot na takot ang hitsura. Pagkatapos ay ngumuso ito sa labas. Nung sundan naman daw ni Cesar ng tingin ang itinuturo ng nobya, nagulat siya nang makita niyang may isang matandang babaeng nakatayo doon sa labas ng gate nilang gawa sa kahoy. Tapos nakatitig ito sa bahay nila na parang may sinisipat. Bigla raw naalala ni Cesar yung sinasabi ni Tio Mario sa kanila tungkol sa umano'y gumagalang aswang sa lugar na yun. Kinabahan siya. Yung hitsura daw kasi ng matanda, nakakatakot din. Mahaba ang buhok na kulay puti na sa katandaan. Mahaba rin ang suot na bestida, tapos may hawak pang tungkod. Kasi medyo kurkubado na yung matanda. Ang ginawa raw ni Cesar noon, lumabas siya ulit ng bahay. Lalapitan niya sana yung matanda. Pero bigla na lang daw itong umalis nung makita siya. Psst. Psst. Kayo ba yung bagong lipat? Maya-maya may tumawag daw bigla kay Cesar mula dun sa kabilang bakuran. Isang medyo may edad ng lalaking may hawak na panabong na manok. "Ako nga pala si Amado. Kapitbahay niyo ko." "Ah, ganun ba? Ako naman po si Cesar." Tinanguan daw siya ni Amado. "Buntis ang asawa mo, no?" Napakunot ang noo ni Cesar sa tanong ng kapitbahay. Hindi pa naman kasi halata ang tiyan ni Yela noon dahil magdadalawang buwan pa lang itong buntis. Oo, Kuya Amado. Paano niyo hong nala? Mag-iingat kayo. Yung matandang babaeng nakatayo dyan sa labas ng gate nyo kanina, pinaghihinala ang aswang yun dito sa lugar namin. Kaya alam kong buntis ang asawa mo kasi ilang araw ko nang napapansing sa tapat ng bahay niyo umiistambay ang matandang yun. Kaya nga itong mga alaga kong manok puntodo kong bantayan eh. Mahirap na. Napatanaw pa raw si Cesar sa sandamakmak na kulungan ng manok sa harapan ng bahay ni Amado. Sabungero pala kasi ang kapitbahay nilang ito. Bukod pa sa ito na rin ang pinagkakakitaan niya. Akala ko chismis lang yung tungkol sa aswang. Meron pa pala niyan sa panahon ngayon. Hindi naman talaga basta mawawala yung mga aswang na yan eh. Natututo lang silang makibagay sa panahon kaya akala natin wala na sila. Natuto na rin kasi silang magtiis. Kaya nga mahirap kung makakakita sila ng oportunidad na umatake. Minsan, hindi na nila napipigilan ng sobrang pagkatakam nila sa paborito nilang pagkain. Lalo na kung matagal na silang hindi nakakatikim nito. Biglang natahimik si Cesar.
Kinabahan siya para sa nobya at sa batang dinadala nito. Para tuloy ayaw niya na itong iwanan sa mga susunod na araw. Kung gusto mo, ako na ang bahala dyan sa asawa mo. Titingnan-tingnan ko na lang siya kapag wala ka. Baka kasi matulad din siya dun sa buntis na dating katiwala sa bahay na yan. Na isang araw, bigla na lang natagpo ang nakahandusay sa sahig. Diyan mismo. Sa mismong tabi ng hagdanan. Wak-wak ang tiyan. Halos maligo na sa sariling dugo at yung ipinagbubuntis niyang sanggol ay durog na at halos wala nang natirang parte ng katawan. Bigla raw nanlaki ang mata ni Cesar nang sabihin yun sa kanya ni Amado. Siyempre nagulat siya. Hindi niya alam ang tungkol dun dahil wala namang binanggit ang Tio Mario niya na may namatay na pala sa bahay na yun. Hindi mo ba alam yun? Sabagay, matagal na panahon na rin kasi ang nakalilipas buhat na mangyari yun eh. Narinig ko lang din yun na pinag-uusapan ng mga chismosa nung bagong lipat pa lang ako rito. Hindi rin naman gaanong kumalat ang balitang yun kasi wala namang kamag-anak yung babae. Dahil daw dun, lalong natakot si Cesar. Dun niya naisip na kaya pala may nagpaparamdam at nagpapakitang multo dun sa bahay na yun ay dahil may namatay nga dun na biktima pa ng aswang. Kung ganun, hindi ko tatanggihan yung offer niyo, Kuya Amado. Kapag wala ako, pakitingin-tingnan na lang ho si Yela, yung nobya ko. Masaya naman siyang tinanguan ni Amado bago ito pumasok na ulit pabalik ng bahay niya. Kinagabihan daw ng araw ding yun. Patulog na sina Cesar dahil kanina pa mahimbing ang tulog ni Yela. Nang bigla siyang makarinig ng malakas na kalampag sa kanilang bubungan. Para daw may napakalaking bagay na bumagsak doon. Napatayo daw agad si Cesar. Bumilis agad ang tibok ng dibdib niya dahil alam niyang hindi lang ordinaryong hayop o bagay ang may gawa ng ingay na yon. Aswang. May aswang sa bubong. Napabulong pa si Cesar sa sarili niya. Lalo pa nga niyang nakumpirma yun nang maya-maya pa pabaling-baling na si Yela sa higaan. Bigla itong nabalisa. Tagaktak daw ang pawis nito kahit na nakatutok naman sa kanila yung bentilador. Nakiramdam daw si Cesar sa paligid. Hawak-hawak niya yung buntot pagi na kasama sa inihanda nilang pangontra nung tumira sila sa bahay na yun. Itinabi niya raw yun sa higaan nilang mag-asawa. Kaya nakatulog na sila ng mahimbing. Mga ilang araw daw silang sunod-sunod na nakaramdam ng mga kakaibang bagay tuwing gabi. Buhat nang makita nila yung matandang yun sa labas ng gate nila. Dahil dun, mahigpit laging binibilinan ni Cesar si Yela na mag-ingat at palaging itabi sa kanya yung buntot pagi. Samantala tinupad naman daw ng kapitbahay nilang si Amado ang sinabi nito. Ayon kay Yela, ay maya't maya raw nitong chine-check kung okay lang ba ang kanyang lagay sa tuwing nasa trabaho si Cesar. Dahil doon talagang naging close ang magkasintahan sa kanilang kapitbahay. Para kasing ito na rin ang naging tatay-tatayan nila. Lalo pat nalaman nilang wala na rin itong pamilya. Ikatlong linggo na simula nung una silang dalawin ng aswang.
Naalimpungatan si Cesar sa kalagitnaan ng gabi dahil yumuyugyug daw yung papag na hinihigaan nila ni Yela. Nang magmulat siya ng mata, ganun na lang ang gulat niya nang ang bumungad sa kanya ay ang mukha ng isang babae na nasa ibabaw niya. Napabalikwas tuloy ng bangon si Cesar. Bigla na lang daw nawala yung babae sa harap niya at napunta doon sa paanan ng higaan nila. Nanginig daw siya sa takot dahil alam niyang gising na siya sa pagkakataong yun. Kitang-kita niya yung butas na tiyan ng babae. Punong-puno ng dugo ang suot nitong bestida, tapos naririnig niyang umiiyak ito. May ibinubulong din na para itong may ipinahihiwatig. Maya-maya bigla na lang daw siyang nakaamoy ng sobrang sangsang na amoy bulok. Tapos nakita niya yung babae na lumingon sa bintana sa ulunan ng higaan nilang mag-asawa. At mas lalo pang ang kinilabutan si Cesar nang pagtingin niya doon, nakita niyang may maitim na mga daliring nagpupumilit buksan ang sarahan ng bintana nila. Tila sunog ang balat nito at mahaba ang kulay itim na kuko. Para itong kamay ng matanda na kulukulubot na. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin nagigising si Yela. Para daw itong binabangungot. Nakita raw ni Cesar na pabaling-baling ito at tagaktak na naman ng pawis ang buo nitong katawan. Biglang hinablot ni Cesar yung buntot pagi niyang nakasandal lang sa tabi ng kanyang higaan. Hinampas niya ng pagkalakas-lakas yung malaking kamay na yun, na bigla namang binawi ng kung sino man ang may-ari nun. Pagkatapos nakarinig daw siya ng parang sumagitsit na pag-angil na mabilis ding sinundan ng tunog ng sunod-sunod na malalakas na pagaspas ng pakpak na parang may isang malaking ibon daw na lumilipad palayo sa kanilang bubungan. Hindi nakatulog si Cesar ng gabing yun. Gising na gising siya hanggang sa sumikat na yung araw. Dahil tuloy doon, hindi raw siya nakapasok sa trabaho. Hindi niya masabi kay Yela kung bakit siya napuyat, kaya wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Siguro dahil bata pa si Yela ng mga panahong yun, kaya parang wala pa talaga itong muwang na inaaswang na pala siya. Nung kinatanghalian, nag-aya pa raw si Yela na maglinis na lang sila ng bahay. Mag-general cleaning daw sila. Tutal, ay ngayon lang naman nawalan ng pasok si Cesar buhat nang magkaroon ito ng trabaho. Kapag kasi Sabado't Linggo, nagsa-sideline sa pagkukonstruction si Cesar dahil nag-iipon siya para sa panganganak ni Yela. Nalinis na nila ang buong bahay. Isang parte na lang ang hindi nila nalilinisan at yun ay walang iba, kundi yung ilalim ng hagdanan na ginawang parang malaking cabinet nung ipinarenovate yun ng kanyang tiyo Mario. Kaya lang parang nagdalawang isip bigla si Cesar na linisin yun. Talagang natatakot siya kasi naaalala niya yung ikinwento sa kanya ni Amado na may natagpuan daw na bangkay sa parting yun. Pero para hindi maghinala si Yela, walang nagawa si Cesar kundi ang linisin na lang yung loob ng cabinet. Habang si Yela naman ang sa kusina. Wala naman daw yun kalaman-laman. Hindi rin kasi nila ito naisipang lagyan ng mga gamit nung lumipat sila. Dahil medyo maalikabok yung loob at wala pa silang oras na linisin yun noon. Pero nung habang inaalisan ni Cesar ng agiw yung loob ng cabinet,
Nagulat siya kasi may nakita siyang isang parang makalumang notebook na may mantsa na yung pinaka-cover. Punit na rin ang ilang bahagi noon at kupas na halos yung mga nakasulat. Diary pala yun ng isang babaeng nagngangalang Carmencita. Hindi alam ni Cesar kung ano ang pumasok sa utak niya, pero bigla niya yung binuklat. Pero bigla siyang napatras nang bumungad sa kanya ang isang black and white na litrato ng dalawang babae. Isang dalaga at isang may edad na. Parang mag-ina. Pamilyar ang mukha ng mga ito. Medyo matagal niyang inisip kung saan ba niya nakita ang dalawang taong yun. Ganon na lang ang gulat ni Cesar nang maya-maya ay bigla niyang maalala kung saan nga ba. Yung matandang pinaghihinala ang aswang at yung babaeng multo sa bahay na to, mag-ina sila. Sa isang iglap, bigla daw lumitaw sa harap ni Cesar yung babaeng multo. Umiiyak na naman ito. Pero sa pagkakataong yun ay tiniis ni Cesar ang takot. Inipon niya ang lahat ng lakas niya ng loob at tinanong ang multo. Sinong may gawa nito sa'yo? Bigla daw iniangat ng babaeng multo yung braso nito at itinuro yung malaking bintana sa salas nila, kung saan tanaw na tanaw nila ang manukan sa kabilang bakod. Nanlaki ang mata ni Cesar sa pahiwatig ng multo. Dali-dali niyang pinulot muli ang nabitawan niyang lumang notebook kanina at isa-isang binasa ang mga nakasulat doon. Hanggang sa doon na nga niya nakumpirma kung sino ba ang tunay na aswang sa lugar na yun. Si Amado! Si Amado ang aswang! Narinig ni Yela sa pagkakataong yun ang hiyaw ni Cesar. Takang-taka ito at tinanong siya kung ano raw bang nangyayari sa kanya. Doon na raw inamin ni Cesar ang lahat at sobrang takot daw ni Yela pagkatapos, lalo na nang sabihin ni Cesar ang nabasa niya sa diary ni Carmencita na talaga raw munang kinukuha ni Amado ang loob ng kanyang biktima bago niya ito atakihin. Magaling daw itong makibagay sa mga tao para hindi agad siya mapaghinalaan. Matagal na panahon na daw kasing puro manok lang ang kinakain ito, kaya takam na takam ito sa tao, lalong-lalo na sa sanggol na nasa sinapupunan pa lang. Nung mismong araw na yun, nagplano na raw silang umalis. Pero nang makita ni Cesar yung matandang pinaghihinalaan niyang aswang nung una, na nakatanaw na naman sa labas ng bahay nila, ay kinausap niya ito. Nay, nagpakita ho sa akin si Carmencita. Nagpahiwatig po siya kung sino ang totoong aswang sa lugar na to. Nakikita niyo rin ang anak ko. Nagpapakita sa inyo si Carmencita. Mangyak-ngyak daw ang matanda ng aminin nito sa kanila na kaya pala siya laging nakatanaw sa bahay na yun. Ay nakikita niya pa rin doon kung minsan ang kaluluwa ng kanyang anak. Sino ang pumatay kay Carmencita? Sino? Umiiyak na raw ito, kaya hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Cesar. Sinabi niya ng si Amado nga ang aswang. Pagkatapos noon, nag-impake na sina Cesar at Yela. Handa na raw sana silang umalis sa lalong madaling panahon.
Pero kinagabihan daw ng araw na yun, nagulat na lang sila kasi ang dami ng tao sa labas ng bakuran ni Amado. May mga dalang sulu. Ipinakalat pala ng ina ni Carmencita sa mga kamag-anak nila ang balitang sinabi ni Cesar sa kanya. Pero wala nang naabutan pa ang mga ito. Hindi nila alam kung paano nagawa ni Amado pero mabilis siyang nakaalis sa lugar na yun na ang dala lang ay ang mga alaga niyang manok. Yung mga gamit daw nito sa bahay, iniwanan niya ng lahat. Doon, mas lalong lumakas ang hinala nilang ito nga, ang aswang. Dahil bakit naman ito tatakas kung wala siyang kasalanan, hindi ba? Pero kahit na wala na doon ang aswang, pinili pa rin daw ni Ninong Cesar noon na umalis pa rin sa lugar na yon at maghanap ng ibang matutuluyan. Tinulungan na lang daw sila ng kanyang tiyo Mario na maghanap ng mauupahan. Matapos niyang ikwento dito ang na-experience nila sa bahay na yon. Pagkatapos nun, ibinenta na raw ni tiyo Mario yung property na yon. At ang muling balita raw ni Ninong Cesar ay pinatayuan na yon ng isang kainan noong maging civilized na ang lugar. Sana po nagustuhan niyo ulit ang kwentong to, guys. Huwag kayo mag-alala. Marami pa akong baon. Kaya kung gusto niyong magpadala ulit ako ng sulat dito, mag-comment lang kayo. Ako nga pala ulit si Crisanto. Isang simpleng taong mahilig mangolekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko rin namang ibahagi sa inyo. Sa ngayon ay dito ko na muna tatapusin ang kwento ng pahiwatig ng multo sa sikreto ng aswang sa Dumaguete. Magandang araw sa lahat ng masusugid na tagapakinig ng Sityo Pangil. Pati na rin sa mga bago pa lamang bumibisita sa channel na ito. Ako nga pala ito si Crisanto. At narito na naman ako para maghatid ng isa na namang panibagong kwentong siguradong magbibigay sa inyo ng panibagong perspektibo pagdating sa mga kwentong kababalaghan, lalong-lalo na sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Ang kwentong ibabahagi ko nga pala sa inyo ay tungkol sa isang kwentong ibinahagi lang din sa akin ng aking nanay ni Risa noong ako'y bata pa. Nangyari ito noong siya'y napatira sa isang barangay sa Antique, kung saan namumuno raw noon bilang kapitan ang kanyang tiyuhin. Bata pa raw si nanay noon, siguro mga 9 o 10 taong gulang pa lang siya. Meron daw mabait na kapitbahay noon ng kanyang tiyuhin. Si Mang Joselito, na isa ring may kayang balo sa nasabing barangay. Nang dumating daw si nanay doon, magdadalawang taon na ring sumakabilang buhay ang asawa ni Mang Joselito. Namatay ito nang suwagin ng sariling alaga nilang kalabaw na siyang katukatulong nila sa pag-aararo sa kanilang malawak na palayan. Dahil doon marami daw sa kanilang mga kabarangay ang naaawa dito, lalo pat ito raw ang isa sa pinakamabait na tao sa kanilang lugar. Wala rin daw kasing anak si Mang Joselito dahil baog ang asawa nito.
Ayaw din naman daw nitong magkaroon ng anak sa ibang babae kung di rin lang ito manggagaling sa kanyang yumaong asawa. Katwiran pangaraw ni Mang Joselito noon ay mas mabuting mag-ampon na lang siya ng batang hindi niya kadugo kaysa maghanap siya ng babaeng papalit sa kanyang mahal na misis. Hanggang sa dumating ang araw na parang nagkatotoo nga ito, ng isang araw ay bigla na lang may iniuwing paslit si Mang Joselito sa sarili niyang bahay. Patpatin at marungis ang nasabing paslit dahil ilang araw na rin pala itong pagala-gala sa kanilang barangay bago pa ito makita ni Mang Joselito na nangangalkal ng pagkain sa basurahan. Joselito? Joselito, sikap to. Pwede ba kitang makausap? O Kap, kayo pala. Pasok ko kayo, ano pang balita? Magdadalawang linggo na mula nang i-anunsyo namin ang paghahanap sa mga magulang ng batang yan, Joselito. Pero hanggang ngayon wala pa rin umaako sa kanya. Kaya nga sa ibang bayan ay nagtanong-tanong na rin ang mga tanod ko pero talagang wala eh. Naku, ganun ho ba? Nakakaawa naman pala talaga ang batang to. Mukhang inabandona na nga ng mga magulang. Kwento ni nanay sa akin. Kasama siya ng tiyuhin niyang kapitan nang puntahan nito sa bahay si Mang Joselito. Kaya tandang-tanda niya ang araw na yun. Nakita niya pang araw na nanginginain ng piniritong hita ng manok yung batang napulot ni Mang Joselito dun sa pandalawahang mesa ng mga ito sa may kusina. Sa tingin ko nga ho, mas makakabuti kung ikaw na lang talaga ang umako sa batang yan. Total, maayos naman ang lagay niya sa'yo. Ano nga pala ang binigay mong pangalan sa kanya? Joseph ho. Isinunod ko sa pangalan ko. Mukhang wala ho talagang kagayang magsalita yung bata Pipi nga ho yata talaga siya. Pero hindi naman siya bingi kasi tumatango at umiiling naman siya kapag kinakausap ko. Ayun nga ho siya kumakain. Aba, malakas palang kumain ng manok ano? Oo, pero kapag gulay ang ulam, ayaw. Abay, pareho pala sila nitong pamangking kong si Nerissa Mukhang magkakasundo ang dalawang yan. Nagkatawanan pa raw noon si Mang Joselito at ang kanyang tiyuhin nang makita nila kung paano ngasabin nung batang si Joseph ang kinakain nito. Kahit yung adobong atay na inihain ni Joselito, sinaid daw nito hanggang sa kahuli-hulihang bahid ng sarsa sa kanyang plato. Ang sabi pa ni nanay, halatang halata raw ang saya sa mukha ni Mang Joselito ng mga sandaling yun. Mukha raw talagang sabik ito sa bata. Yun nga lang, itong si nanay, umpisa pa lang daw ay parang kakaiba na ang nararamdaman niya kay Joseph. Hindi niya raw alam noon kung bakit pero kapag tatapunan daw siya nito ng tingin, ay parang bigla siyang natatakot. Parang may kakaiba raw sa mata ni Joseph, pati na rin sa paraan nito ng pagtitig. Pailalim daw kasi kung tumingin ito. Pagkatapos kapag sinalubong mo, bigla raw itong umiiwas na parang hindi nito kayang makipagtitigan ng mata sa mata. Simula daw ng araw na yon, hindi na ulit sumama pa si nanay sa bahay ni Mang Joselito. Hanggat maaari daw ay iniiwasan niyang makita si Joseph o kahit ang mapadaan man lang sa harap ng bahay na tinitira nito, lalo na kapag gabi. Talagang nakakaramdam daw kasi siya ng takot na hindi rin naman daw nagtagal
ay nagkaroon ng basihan. Dahil ilang linggo lang daw noon ang nakalipas, ay bigla na lang napabalitang sa kanilang lugar daw ay may gumagalang aswang. Hanggang isang gabi, Kapitan! Kapitan! Si Joselito po ito. Pati raw si nanay noon nagising mula sa kanyang pagkakahimbing dahil sa lakas ng mga katok at pagtawag ni Mang Joselito sa labas ng bahay ng kanyang tiyuhin. Dahil doon ipupungas-pungas pa raw siyang sumilip mula doon sa pintuan ng kwartong tinutulugan niya habang nakasandal siya sa hamba ng pinto. Oh, Joselito, may nangyari ba? Pasado 12:00 na ng hating gabi Pasensya na ho kayo, Kapitan. May gusto lang ho kasi sana akong ihingi ng tulong sa inyo tungkol dun sa anak kong si Joseph. Wala na ho akong ibang malapitan kundi kayo Oh, bakit? Paano bata ho Joselito? Kasi Kap, hindi ko ho alam kung paano ko ay may papaliwanag Ang totoo ho, ngayon ko lang din talaga nakumpirma ang ilang araw ko nang hinala tungkol dun sa bata. Nakita ko kasi ng harap-harapan Nakita raw ni nanay na kumunot pa ang noo ng tiyuhin niya. Nagtaka siya sa sinasabi ni Mang Joselito. Ano? Hindi kita maintindihan, Joselito. Anong nakita mo? Anong nakumpirma mo? Mga ilang segundo raw muna ang nakalipas bago sumagot si Mang Joselito. Humugot at bumuga muna ito ng ilang malalim na paghinga. Saka raw siya muling nagsalita. Kapitan, si Joseph ho, sa palagay ko, isa siyang aswang. Napakahina raw ng pagkakasabi noon ni Mang Joselito. Pero sapat na yun para marinig yun ni nanay. Kahit daw ang tiyuhin niyang kapitan naggulat sa nalaman. Hindi pa nga raw ito makapaniwala nung una. Kap, nahuli ko siya kagabi na punong-puno ng dugo ang damit. Galing ho siya sa labas. Siya ho ang kumain sa mga alagang kambing ni Mang Berto na nakitang wakwak ang tiyan kaninang umaga dun sa palayan. Ngayon ho, nakita na naman ng dalawa mismong mga mata ko na bigla siyang nagpalit ng anyo bago siya lumipad palayo. At hindi ko na ho alam kung saan siya nagpunta. Kung gusto niyo, sumama kayo sa akin sa bahay at abangan nating umuwi siya kapag malapit ng sumikat ang araw. Kahit medyo diskumpiyado raw noon ang kapitan dahil sa iniisip nitong nasisiraan na ng bait si Mang Joselito, minabuti na lang daw nitong sundin ang gusto ng mabait nilang kapitbahay. Doon nga ito nagpalipas ng gabi. Kinilabutan na raw si nanay nung umuwi ang tiyuhin niya na tulala. Bakas din daw ang takot sa mukha nito at kitang-kita niyang halos ayaw nang humupa ng pangingilabot ng mga nakataas nitong balahibo. Tinanong daw nila ito kung anong nangyari, pero iba ang isinagot nito sa kanila. Mula ngayon, wag na kayong lalabas pagsapit ng 5:00 ng hapon. Ganon din sa tanghaling tapat, lalo na kung walang ibang tao sa labas, ha? Talagang natakot daw si nanay sa sinabing yun ng tiyuhin niya. Pero hindi maalis sa kanya na ma-curious kung ano ho ba talaga ang totoo
tungkol sa pagkatao ng batang inampon ni Mang Joselito. Hindi pa rin daw kasi pinaalis ni Mang Joselito si Joseph sa kanyang puder. Pagkatapos noon, mas minahal pa nga raw nito yung bata at nakikita yun mismo ni nanay. Isang tanghali daw nagsasampay noon si nanay sa bakuran ng bahay nila. Nang bigla siyang may nakitang isang grupo ng 3 lalaki na umaaligid dun sa bahay ni Mang Joselito. Napahinto siya sa ginagawa niya noon at nakiusyoso siya kung ano ba ang ipinunta ng mga ito. Pero nanigas daw siya bigla nung lingunin siya ng isa sa mga lalaki. Matangkad daw ito. Malaki ang katawan, tapos yung mata nito, katulad ng kay Joseph, nanlilisik. Elisa, pumasok ka nga rito sa loob. Bigla na lang daw niyang narinig na sinigawan siya ng tiyuhin niya, kaya dali-dali siyang pumasok sa bahay nila. Nakita niya naman daw mula sa bintana yung 3 na parang nagkaayaan nang umalis. Bumalik na lang tayo mamayang gabi. Narinig pa nga raw niyang sinabi nung isa sa mga ito. Nang lingunin niya naman ang tiyuhin niyang kapitan na nakasilip din dun sa bintana, nakita niyang parang pinagpapawisan daw ito. Bakas na naman ang takot sa mukha, kaya hindi niya na napigilan pang magtanong kung sino ba ang mga yun. Mas magandang wala kang alam. Kapag nakita mo sila, huwag na huwag mo silang papansinin, ha? Pumasok ka kaagad sa loob ng bahay. Naiintindihan mo? Tumango na lang daw noon si nanay at hindi na lang nagtanong pa. Pero kinagabihan ng araw ding yun, naalimpungatan daw silang lahat nang bigla silang makarinig ng malalakas na kalabog na nanggagaling dun sa bahay ni Mang Joselito na mga iilang hakbang lang naman ang layo sa bahay ng tiyuhin niya. Sobrang lalakas daw talaga ng mga kalabog na yun na parang kulang na lang ay sirain ang bubong sa bahay ni Mang Joselito. Nandyan na sila. Halos pabulong na raw na sabi ng tiyuhin ni nanay. Sinenyasan pa raw sila nito na huwag silang mag-iingay. Kaya nanahimik din si nanay hanggang sa makarinig sila ng isang malaki at malalim na tinig na biglang nagsalita. Ibalik mo sa amin ang anak ko, Joselito. Wala kang karapatan sa batang yan. Ibalik mo sa amin ang bata kundi papatayin kita. Nakakapangilabot daw ang boses na yun, sabi pa sa akin ni nanay. Garalgal daw yun at nakakatakot. Parang boses ng halimaw. Sinasabayan pa yun ng mga tunog ng parang kinakaskas na bakal. Mga kukong kumakalmot sa bubong. Maya-maya, nagulat sila dahil bigla na lang daw sumagot si Mang Joselito. Kahit naman ibalik ko ang bata sa inyo, alam kong papatayin niyo pa rin ako dahil alam ko na ang sikreto niyo. Alam ko kung sino kayo. At alam ko kung saan kayo nakatira. May mga tao na rin akong napagsabihan tungkol sa inyo kaya kapag pinatay niyo ako ngayon, siguradong hindi magtatagal ay susugurin na rin kayo ng mga tao doon mismo sa tinitirhan niyo. Lalo raw nang wala yung mga aswang na nasa bubong ni Mang Joselito. Naririnig pa nga raw nila na parang may pumipilas na sa yero nito. Kaunti na lang ay papasukin na siya ng aswang, kahit na ang totoo ay labag yun sa batas ng kanilang lahi.
Ang mga aswang kasi ay hindi maaaring pumasok sa bahay ng kahit na sinong tao kung sila ay walang pahintulot ng may-ari ng bahay. Yun nga lang, may ilang aswang daw talagang sinusuway ang utos na ito, lalo na sa oras ng kagipitan. Maya-maya habang patuloy sa pagwawala yung mga aswang sa bubong ni Mang Joselito, bigla naman daw narinig ni nanay noon ang maliit na boses ni Joseph na bigla na lang naghihiyaw. Yung tunog na ginagawa ng mga pipi kapag may gusto silang sabihin. Ganun na ganun daw ang narinig nila nanay. Ang kaibahan nga lang, unti-unti raw lumaki at lumagong ang boses na yun. Unti-unti ring gumaralgal hanggang sa maya-maya para na silang nakikinig ng huni ng nagwawalang hyena. Lalo raw dumami ang mga kalabog, mga ungol at mga pag-angil na nagmumula sa bubong ni Mang Joselito. Parang may mga nag-aaway daw na malalaking pusa noon. Wala raw lakas ng loob si nanay o kahit sino man sa loob ng bahay nila na silipin kung ano ba talaga ang nangyayari sa labas. Anak, hindi tayo dapat nagkakasakitan. Hindi mo dapat kami kinakalaban. Sumama ka na sa amin ulit, anak. Ipinapangako namin sa iyo na hindi namin kagalawin ang tatay-tatayan mong yan kapalit ng muling panunumbalik mo sa angkan natin. Ipinapangako ko sa iyo yan. Hindi, huwag kang makikinig sa kanya, Joseph, anak. Huwag mong iiwan si tatay. Bigla raw humiyaw si Mang Joselito. Umiiyak. Nakikiusap na huwag siyang iwanan ng kanyang anak-anakan. Dahil doon hindi na raw nakatiis ang tiyo ni nanay, lumabas na raw ito ng bahay nila tapos dali-dali nitong pinuntahan si Mang Joselito. Hindi na rin daw napigilan ni nanay na hindi alamin kung ano nang nangyayari sa labas. Ang ginawa niya, binuksan niya ng bahagya ang bintana ng kwartong tinutulugan niya, kung saan tanaw na tanaw ang bahay ni Mang Joselito. Pagsilip niya, nakita niyang may mga malalaking nilalang na wangis tao na nakadapa dun sa may bumungan ni Mang Joselito. Hindi raw gaanong maaninag ni nanay ang mukha ng mga ito dahil nakatalikod ito sa kanya. Pero bigla niyang nahigit ang hininga niya noong lumingon ito sa direksyon niya. Pinanonood tayo. May nanonood sa ating ibang tao. Galit na galit daw na humiyaw yung isang aswang, kaya sobrang lakas tuloy ng kabog ng dibdib ni nanay. Mabuti na lang daw biglang humarang si Joseph sa kanila. Parang pinigilan daw ng ampon ni Mang Joselito na si nanay naman ang atakihin ng mga aswang na yun. Umalis na si nanay sa pagkakasilip sa bintana dahil hindi na raw niya kaya pa yung takot. Parang nagsisi pa nga raw siyang sumilip sa dun sa bintana. Nakinig na lang daw siya ulit sa mga susunod na mangyayari. Sasama ka na ba sa amin, anak? Isang malakas na halakak daw ang sumunod sa tanong na yun. Tapos maya-maya, nakarinig na sila ng malalakas na tunog ng papalayong pagaspas. Joseph, anak ko! Dinig daw nilang umiiyak si Mang Joselito. Maya-maya akay-akay na ito ng tiyo ni nanay papunta sa bahay nila.
Doon mo na raw pinatuloy ng kapitan sa bahay niya si Mang Joselito ng gabing yun. Kinabukasan nagulat na lang daw si nanay dahil pagkagising niya pa lang ay nakaimpake na ang mga gamit niya. Ganon din ang kanyang tiyahin at mga pinsan. Arisa, pasensya ka na pero kailangan nyo na munang umuwi ulit sa inyo ha. Hindi na kayo ligtas dito eh. Kinausap daw si nanay ng kanyang tiyuhin. Tinanong niya naman daw kung bakit. Ni Risa, alam na ng mga aswang na kilala natin sila. Hindi ba't nakita mo ang anyong tao nila nung isang araw? Sigurado akong natatandaan na nila ang amoy mo. Kaya alam nilang sinilip mo sila kagabi sa bintana. Kinilabutan daw si nanay noon. Hindi na lang daw tuloy siya nagtanong pa ulit at sumunod na lang sa kanyang tiyuhin. Agad-agad ay lumuwas sila noon ng Bulacan. Pero siyempre, nag-aalala sila dahil naiwan doon sa Antique ang kanyang tiyuhin. Hindi naman daw kasi nito pwedeng iwanan ang barangay nila lalo't siya nga ang namumuno doon ng mga panahong yun. Mga ilang araw din daw na nag-aalala si nanay noon sa kanyang tiyuhin. Antay sila ng antay ng balita tungkol dito. Nang mga panahong yun kasi ay landline pa raw ang usong ginagamit ng mga tao para lang makatawag. Sa bibihira lang naman daw ang may ganun sa probinsya. Mabuti na lang at pagkalipas pa raw ng 1 linggo, bigla na lang sumunod sa kanila ang kanyang tiyuhin at umuwi ng Bulacan. Hindi kami pinatatahimik ng mga aswang. Ginagambala nila kami ni Joselito tuwing gabi. Gusto nila kaming patayin. Kaya napagpasyahan namin ni Joselito na umalis na lang muna doon. Kahit nga 1 buwan lang. Eksaktong 1 buwan nga ang nakalipas bago bumalik ang tiyuhin ni nanay sa Antique. Hindi muna isinama ang pamilya niya pabalik dahil sisiguraduhin daw muna nitong safe na ang lahat doon. Pagkalipas naman ng 1 linggo, pinabalik na rin daw ng tiyuhin ni nanay ang kanyang tiyahin at mga pinsan. Pero si nanay, hindi na nila pinasama ulit. Kaya't simula nun, ay hindi na siya gaanong nakabalita pa sa kanila. Ang alam lang daw ni nanay, sa wakas ay tinigilan na ng aswang, sina Mang Joselito pati na rin ang pamilya ng kanyang tiyuhin. Lumipat na rin naman daw kasi sa ibang lugar ang buong angkan ng batang aswang. Wala na rin daw silang naging balita kay Joseph. Pero ang sabi, may naging usap-usapan daw sa barangay na yun na hindi naman daw totoong nawalan ng komunikasyon si Mang Joselito at ang anak-anakan nitong si Joseph. Ang totoo raw ay palihim pa rin na dinadalo ni Joseph ang kanyang tatay-tatayan na itinuring niya ng tunay na kapamilya dahil sa pag-aalaga at pagmamahal na ipinaramdam nito sa kanya. Hindi na rin daw kasi talaga nag-asawa ulit si Mang Joselito. Hindi na rin ito bumuo ng sariling pamilya. Kaya lalong tumindi ang hinala ng mga tao na nakakausap pa rin ito ang kanyang pinakamamahal na anak-anakang aswang. Magandang araw sa inyo, Sitio Pangil.
Nandito na naman akong muli, ang lingkod nyo na si Crisanto. Unang-una po sa lahat, gusto ko lang po sanang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagtanggap nyo sa mga istoryang ipinapadala ko rito sa inyong channel. Hindi ko namalayang ito na pala ang 10 beses na nagpadala ako ng sulat sa inyo. Kaya naman ngayon ay gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang isang kwentong narinig ko lang din sa isang dating kakilala na actually ay hindi ko na matandaan kung sino. Pero masasabi kong isa ito sa mga istoryang nagpatayo ng balahibo ko at nagpanginig sa akin ng matindi. Tungkol ito sa 2 taong naninirahan daw noon sa iisang apartment building sa isang syudad sa bandang Kanlurang, Visayas. Kung tama ang pagkakatanda ko, nangyari ito noong mga taong 1993. Base sa kwento sa akin ng kakilala ko. Kagagraduate lang daw noon sa kolehiyo ng isang binatang itago na lang natin sa pangalang Densyo. Bilang isang engineer. Nang matanggap daw ang binata ang una niyang naging proyekto, ay nagdesisyon siyang manirahan sa isang apartment building na malapit dun sa site kung saan siya magtatrabaho. Maliit lang naman daw yung inupahan niyang kwarto pero ayos na raw yun kay Densyo. Meron naman daw kasing sariling banyo, tapos may maliit ding kusina na pwede niyang paglutuan ng pagkain. Sapat na yun para sa panandalian niyang pananatili doon. Wala pa raw isang linggong naninirahan doon si Densyo ay may lumipat namang isang babae sa katabi niyang unit. Napansin agad ni Densyo yung babae dahil ubod daw ito ng ganda. Ito raw yung klase ng babaeng lilingunin mo talaga kapag napadaan ito sa harap mo. Kahit na simple lang at wala naman itong kaarte-arte sa katawan. Aurora daw ang pangalan nito. Narinig kasi ni Densyo na tinawag ito nung landlady nila. Ang kaso mukhang mahiyain daw itong si Aurora. Bihirang-bihira lang daw kasi itong lumabas ng unit niya pagkatapos ay palagi pa itong nakayuko. Ilag na ilag din ito sa ibang tao na parabang may kung ano itong itinatago. Ipinagkibit balikat lang daw ni Densyo yun dahil kahit na nagagandahan siya dun sa dalaga, ay wala naman siyang balak na makipagkilala rito. Trabaho ang ipinunta niya doon. Isa pa may naiwan siyang nobya doon sa lugar nila. Kaya dapat ay magpakatino siya. Yun ang palagi niyang paalala sa kanyang sarili. Pero napakahirap daw para kay Densyo na iwasan ang dalaga at hindi ito isipin. Lalo na tuwing gabi. Ilang araw pa lang daw noon mula nang maging kapitbahay niya ang dalaga nang magsimula siyang makarinig ng kakaiba at tila kakatuwang mga tunog na nanggagaling mula sa unit nito tuwing sasapit ang hating gabi. Mga tunog na halos bumubuhay at nagpapainit sa mga kalamnan ni Densyo kahit na anong iwas niya. Langya naman tong babaeng to. Akala mo kung sinong matino at mahiyain kapag lumalabas ng bahay. Pero nasa loob naman pala ang kulo. Napahilamos pa sa mukha si Densyo habang patuloy niyang naririnig ang impit at tila ng aakit na mga ungol ni Aurora na parabang may ginagawa itong kababalaghan sa sariling katawan.
Manipis lang kasi ang pader na naghihiwalay sa mga tinutuluyan nila. Kaya dinig na dinig niya talaga ang mga ingay na ginagawa ng bago niyang kapitbahay. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang magtakip na lang ng unan sa sariling tenga para hindi na lang ito marinig. Nang sa wakas ay medyo nakakailib na raw si Densyo, bigla na naman siyang naalimpungatan nang makarinig na naman siya ng isang malakas na kalabog mula sa loob ng unit ni Aurora. Isang malakas na kalabog na hindi nagtagal ay nasundan pa ng mas kakaibang tunog o huni na parang nanggagaling naman sa isang hayop. Teka, si Aurora din ba yun? Parang hindi na yata tao ang gumagawa ng ingay na yun ha. Napakunot ang noo ni Densyo. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa papag na pinatukan niya ng kutsyon para mas pakinggan pang maigi yung ingay sa kabilang unit. Idinikit pa niya ang tenga niya sa pader. Lalo lang daw lumakas ang mga ungol ni Aurora, mga daing nito na parabang hindi na nasisiyahan sa kung anumang ginagawa niya. Para daw kasing umiiyak na ito, nasasaktan, kaya lalong nagtataka si Densyo. May kasama ba si Aurora doon sa loob? Bukod kasi sa ingay na nanggagaling kay Aurora, patuloy pa rin naririnig ni Densyo yung mga tila gumagaralgal na alulong na sinasabayan pa ng malalakas na kalabog na hindi niya naman malaman kung nanggagaling ba sa loob ng unit ni Aurora o sa labas ng building nila. Pero parang nakakapagtaka naman yata kung sa labas galing yung ingay na yun. Nasa ikalawang palapag tong unit namin, di ba? Muli ay napahilamos na lang si Densyo sa sariling mukha sa sobrang sipayo. Ibinagsak na lang ulit niya ang sarili sa higaan at pinilit na matulog sa kabila ng ingay. Kinabukasan, muntik nang malate sa trabaho si Densyo dahil tinanghali siya ng gising. Inis na inis siya noon kay Aurora dahil ito ang dahilan kaya napuyat siya nung nagdaang gabi. Handa na sana siyang ireklamo ang dalaga sa kanilang landlady. Nang paglabas niya ng unit ay bigla naman niya itong nakasalubong. Mugto ang mga mata nito at hindi rin nakaligtas sa paningin ni Densyo ang malaking pasa sa braso nito na pilit pang ikinukubli ni Aurora sa pamamagitan ng paghalukip-kip niya. Parang bigla raw naawa ang binata nang makita niya ang hitsura ng dalaga. Biglang umurong yung galit niya para dito. Kaya imbis na magreklamo ay dumiretso na lang siya sa trabaho. Bossing, mukhang may pinagpuyatan ka kagabi ah. Nangingitim yung ilalim ng mata mo eh. Yun daw ang unang bati sa kanya ng isa sa mga tauhan ni Densyo pagdating niya sa kanilang site. Wala no. Napuyat ako sa ingay ng kapitbahay ko. Pagkatapos ay iritabling ikinuwento raw ni Densyo ang nangyari nung nagdaang gabi na naging dahilan kaya siya napuyat. Nako, ingat ka bossing. Baka mamaya aswang na yung kapitbahay mo. Aswang? Anong aswang? Huwag mo sabihin naniniwala ka doon, Gardo. Abay, bossing. Nakakita na kaya ako noon. Sa kabalita ko marami daw talagang aswang doon sa tinutuluyan mo ngayon.
Doon din yata yung may napabalitang aswang na nahuli raw sana, ang kaso, nakawala. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo, Gardo? Oo nga, boss. Kaya kung ako sa inyo, magdadala na ako palagi ng pangontra tulad ng asin, bawang, saka itong lana. Ipinakita pa ng tauhan niyang si Gardo kay Densyo ang isang maliit na botelya na may lamang langis at kung ano-anong hindi niya malamang bagay sa loob. Ano yan? Lana nga yan, bossing. Isang uri ng langis na dinasalan. Kumukulo yan sa tuwing may malapit na aswang. At pwede mo ring gamitin yan laban sa kanila. Ipapahid mo lang yan sa mga palapulsuhan mo pagkatapos ay hindi na nila maaamoy ang dugo mo. Magkano mo naman ibebenta? 100 lang, boss. Bilhin mo na. Napailing na lang daw si Densyo nang makitang ang lapad ng ngiti ni Gardo habang bumubunod siya ng pera sa wallet niya. Naisip niya tuloy na mukhang nabudol lang siya sa sales talk ni Gardo. Pero bahala na. Susubukan na lang niya mamayang gabi kung epektibo ba ito. Malay niya, baka gumana ito mamaya kapag nag-ingay na naman si Aurora. Bandang 12:00 na ng hating gabi, ay gising pa rin si Densyo. Titig na titig siya sa maliit na botelyang naglalaman ng dinasalang langis na kanina ay ibinenta sa kanya ng tauhang si Gardo. Kumukulo ito, kasabay ng impit na mga ungol ni Aurora at ang mga pagalit na angil at huning ngayon ay nagpapakilabot na sa bawat balahibo niya. Hindi tuloy alam ni Densyo kung matatay ba siya o maiihi sa takot dahil ngayon parang nakumpirma na niyang totoo nga ang sinasabi ni Gardo sa kanya kanina. Mukhang aswang nga ang bago niyang kapitbahay. Hindi niya tuloy alam kung magsisisi ba siya o magpapasalamat sa nalaman niyang impormasyon na yun. Kahit kasi anong pilit niya ay hindi na siya makatulog sa pag-aalalang baka mamaya bigla na lang siyang magising na nasa tabi niya na si Aurora at handa na siyang lapain nito. Diyos ko, Lord, wag naman po sana. Napaantanda si Densyo sa takot dahil doon ay magdamag tuloy siyang dilat. At sa pagkakataong ito ay talagang hindi na siya nakapasok sa trabaho. Hindi rin siya makalabas ng bahay dahil sa takot na baka mamaya ay makasalubong niya si Aurora. At makursunodahan siya nitong gawing hapunan mamayang gabi. Kaya nga ganun na lang ang gulat ng binata nang bigla na lang may kumatok sa pintuan niya nung mga bandang tanghali ng araw na yun. Sino yan? Densyo, ako ito si Aling Greta. Pakibuksan mo nga itong pintuan at kakausapin lang kita. Kayo ho pala, Aling Greta. Ano ho yun? Pinilit ni Densyo na umaktong normal sa harapan ng kanilang landlady dahil nakakahiya nga naman. Kung ipapakita na ritong natatakot siya, gayong tirik na tirik pa ang araw. May mga natanggap kasi akong reklamo tungkol sa mga ingay daw na naririnig mula sa banda rito sa inyo. Kayo lang naman ni Aurora ang nakatira dito dahil puro bakante naman yung 3 unit na katabi ninyo. Ano bang ingay daw yun? Bigla raw nanlaki ang mata ni Densyo. Hindi lang dahil sa tanong ng kanilang landlady,
kundi dahil na rin nalaman niyang dadalawa lang pala sila ni Aurora sa bandang dulong yun ng second floor. Hindi niya alam na bakante pala yung 3 katabi pa nilang unit. Pero gustuhin man daw ni Densyo na isumbong si Aurora ay natatakot naman siyang baka balikan siya ng kapitbahay niyang aswang. Kaya, naku, Aling Greta, hindi ko alam eh. Parang ahong may naririnig akong mga ingay pero dun yata sa baba yung galing. Parang lagi yung may nag-aaway. Nagsinungaling si Densyo sa kanyang landlady. Ang ganun ba? Sige. Mukhang mag-asawa na naman nga sa ibaba ang may kagagawan ng ingay. Palalayasin ko na talaga ang mga yun. Siya, salamat sa iyo. Ako'y mauuna na. Pasensya na sa istorbo. Akmang isasara na raw ni Densyo noon ang pintuan ng unit niya nang bigla na lang daw may nagsalita. Maraming salamat. Diyos ko po! Napaigtad pa raw si Densyo sa gulat nang makitang si Aurora, ang babaeng bigla na lang sumulpot sa bandang kaliwa niya. Pasensya ka na. Nagulat pa kita. Gusto ko lang namang magpasalamat sa iyo na hindi mo ako isinumbong kay Aling Greta kahit na alam ko namang naririnig mo ko tuwing gabi. Bigla raw napayuko si Aurora sa harap niya kaya kahit na natatakot siya ay nakaramdam siya ng takot sa dalaga. Okay lang. Basta wag mo lang akong kakainin ha. Maghanap ka na lang ng iba. Marami namang masasamang tao dyan sa paligid eh. Sila na lang ang kainin mo. Bigla na lang daw nagangat ng muka si Aurora at tiningnan si Densyo ng puno ng pagtataka sa mga mata. Huwag ka mag-alala, Aurora. Alam ko na ang sikreto mo pero hindi ko naman yun ipagsasabi. Alam kong aswang ka kaya hindi ako aswang. Huwag mo kong itulad sa nakakadiring mga nilalang na yun. Bigla na lang daw umiyak si Aurora sa harapan niya kaya sobrang nagtaka si Densyo habang sapu-sapo niya yung parte ng pisngi niya na sinampal ng dalaga. Kung hindi ka aswang, bakit kumukulo tong lana kapag naririnig kong nag-iingay ka sa gabi? Kung hindi ka aswang, bakit kumukulo tong lana kapag naririnig kong nag-iingay ka sa gabi? Peke ba to? Walang yang gardong yun. Bigla raw tinitigan ni Aurora ang botelyang naglalaman ng lana bago siya nito sinagot. Hindi yan peke. Totoo ang sinasabi sa iyo ng botelyang yan. Kumukulo yan sa gabi dahil totoong may aswang. Pero hindi ako. Kundi yung pinagkakautangan ng tiyahin ko. Muli na namang tumulo ang luha sa mga mata ni Aurora. Pinagkakautangan ng tiyahin mo? Bakit ikaw ang ginagambala niya? Ako kasi ang ipinambayad ng tiyahin ko sa utang ng angkan nila. Ano? Anong klaseng utang yun? Ikinuwento ni Aurora kay Densyo ang pinagmula ng lahat. Noong araw daw kasi, yung angkan ng tiyahin ni Aurora ay may inangking lupa na hindi nila akalaing pagmamay-ari pala ng isang aswang. Nananahimik naman ito noon pero bigla nila itong ginambala. At nang gumanti ito ay hindi naman pala nila kayang panindigan.
Binalak nilang isauli na lang daw sa aswang ang pag-aari nito. Pero hindi na raw nito yun gustong tanggapin dahil ang gusto nito ay bigyan nila siya ng isang alay. Isang babaeng maaari niyang gamitin bilang punlaan ng mga supling na magpapatuloy ng kanyang paubos na raw na lahi. Kaya nang maulilang lubos sa mga magulang niya si Aurora ay siya ang ipinain ng tiyahin niya sa aswang para tigilan na sila nito. Ang sama naman pala ng tiyahin mo. Pakiramdam daw ni Densyo noon. Bigla siyang nawalan ng takot sa aswang. Sa sobrang awa sa dalaga ay inalok pa nga niya itong doon muna tumuloy sa unit niya para hindi siya masundan ng nakakatakot na nilalang na yun. Ipahid mo to sa ano? Ipahid mo sa mga papulsuhan mo itong lana para hindi ka na niya maamoy mamaya. Effective daw yan, sabi nung tauhan kong si Gardo. Maraming salamat sa iyo, Densyo. Walang anuman. Sa unang pagkakataon daw, ay nakatulog ng matiwasay si Aurora nang magdesisyon siyang manatili muna sa poder ni Densyo. Ipinaliwanag din nito sa binata na sa tuwing dadalaw pala ang aswang, ay para siyang nawawala sa sarili at nakakaramdam siya ng sobrang pag-iinit ng katawan na parabang isang paraan ng aswang upang akitin si Aurora. Kaya tuwing gabi ay naririnig ni Densyo ang mga daing ng dalaga. Lalo tuloy na buhayan ang binata na tulungan ito. Awang-awa siya kay Aurora noon hanggang sa halos mag-iisang buwan na silang natutulog ng magkasama sa iisang silid. Dahil doon napalapit sila sa isa't isa nang hindi namamalayan. At unti-unti ay nagkahulugan na pala ang kanilang loob. Pero dahil doon ay masyado silang nakampante. Para bang nawala sa isip nila na may aswang palang humahabol noon kay Aurora. Kaya nakalimutan nilang dapat pala silang mag-ingat. Dahil ang aswang, kayang-kaya nitong mag-anyong tao sa umaga na magiging paraan nito upang magmasid at alamin kung saan ba nagtatago si Aurora. Densyo, nakakaramdam na naman ako ng init ng katawan. Nagpahit naman ako ng lana kanina. Parang nalaman na yata ng aswang kung nasaan ako. Paano nangyari yun? May nakakaalam bang dito ka sa akin tumutuloy? Bigla raw napasinghap si Aurora nang maalalang may ibang taong ang nakakita sa kanya sa loob ng unit ni Densyo. Yung tubero. Nagpatawag kasi ng tubero si Aling Greta kanina. Umakyat siya dito tapos ako ang nabungaran nila dito sa unit mo. Wala raw nagawa si Densyo kundi ang mapamura. Kasabay ng biglang pagkalabog ng gawa sa makakapal na salamin na may mga bakal na parilyang makikitid ang pagitan bilang pangsuporta. Kitang-kita niyang bigla na lang nahawi yung kurtinang nakaharang sa binata. Dahil sa malakas na hangin na galing sa labas. Pagkatapos mula doon ay tumambad sa kanila ang hitsura ng isang nakakatakot at lumilipad na nilalang. Galit ang hitsura nito habang nakalabas ang mahabang dila. Ipinararangya nito ang mahaba at matutulis na pangil na parabang ipinahihiwatig niyang yun ang gagamitin niya upang sagpangin ang binata. Mabuti na lang nakisama ang katawan ni Densyo. Dahil ng mga sandaling yun ay hindi siya natakot. Ang tanging nasa isip lang ng binata noon ay kailangan niyang
protektahan si Aurora, anuman ang mangyari. Densyo, natatakot ako. Hinawakan ni Densyo ang nanlalamig na kamay ng dalaga habang hindi niya inaalis ang tingin niya sa mukha ng napakapangit at nakakasuklam na aswang. Huwag ka mag-alala, Aurora. Hindi naman ikaw ang may utang sa kanya. Wala kang dapat na ikatakot. Hindi siya basta-basta pwedeng pumasok dito nang walang pahintulot mula sa akin. Ang sabi sa akin ng tauhan ko, isa raw yun sa mga batas na hindi pwedeng baliin ng aswang. Paano kung hindi niya tayo tantanan? Hayaan mo siyang abuti ng umaga dyan sa labas, yun ay kung kaya niya. Duwag din naman niyang aswang na yan. Matapang lang yan ngayon dahil dadalawa lang tayo at alam niyang mas malakas siya kaysa sa atin. Sinasadya ni Densyo na iparinig sa aswang ang usapan nilang yun ni Aurora. Sabi kasi sa kanya ni Gardo Likas na mayabang daw ang aswang. Kaya pag hinamon mo ito ay siguradong hindi ka nito aatrasan. At yun nga ang gustong mangyari ni Densyo. Pero hindi naman siya gagawa ng ganun kung wala siyang plano. Ang ipinagdarasal niya lang ng mga sandaling yun ay sana hindi siya pumalakpak. Nagsimulang banggain ng aswang ang binata na para bang handa na nitong suwayin ang batas nila. Mukhang balak sila nitong pasukin sa loob ng unit ni Densyo. Kaya naman lalong nangatal sa takot si Aurora. Si Densyo naman ay nagsimula na ring kabahan. Lalo na nang unti-unti ay mabasag na ng aswang ang mga salamin ng kanyang bintana. Nakita niya pang ibinubuka na rin nito ng maigi ang bunganga nito. Na indikasyon daw na labis-labis na raw ang pagkagusto nitong lapain si Densyo. Mabuti na lang daw at bago patuloy ang masira ng aswang ang kahuli-hulihang tornilyo ng binata, narinig na nila ang hiyawan ng mga tao sa kalsada. Sa wakas, dumating din si Gardo kasama ang iba pa nitong mga kasamahang trabahador. Napawang may mga dalang sulu at tulos na pangsibat sa aswang. Kitang-kita ni Densyo na bigla na lang daw kumaripas ng lipad papalayo ang aswang na halatang natakot sa nakitang pagsugod ng mga tao. At doon pa lang ay alam na ni Densyo na magtatagumpay siya sa paglilitis kay Aurora. Pero paano kung balikan niya tayo, Densyo? Paano kung balikan ka niya? Huwag kang mag-alala, Aurora. Hindi niya gagawin yun dahil alam ko na kung sino siya. Dahil nagawa niyang magpakita sa iyo sa anyo niya bilang tao. Bukod dun, sigurado akong hindi palalampasin ng mga kalahi niyang aswang ang ginawa niyang paglapastangan sa batas nila. Nang tangkain niya tayong pasukin dito ng walang pahintulot base sa impormasyong nakuha ko, kamatayan daw ang kapalit nun. Napahagulhol na lang daw si Aurora sa sobrang tuwa at pasasalamat noon kay Densyo na nagawa pa niyang halikan sa labi ang binata. Na hindi akalain ni Densyo na magiging una't huling halik pala ang matatanggap niya sa dalaga. Kinabukasan kasi nang magising si Densyo mula sa maiksi niyang tulog, wala na si Aurora sa tabi niya. Iniwan siya nito, kalakip ang isang sulat na nagsasabing hindi raw sila pwedeng magkatuluyan. Dahil alam ni Aurora na may ibang babae nang nauna sa kanya sa buhay ni Densyo. Yun daw ang babaeng tunay na nakatakda para sa binata at hindi ang isang katulad niya.
Bukod doon, hindi raw kampante si Aurora sa sinabi ni Denso na titigilan na sila ng aswang. Dahil kung sakaling babalik man ito, ayaw na ni Aurora na idamay pa si Denso sa kanyang problema. Hindi niya raw kayang mapahamak ang lalaking minamahal niya. Ang balita ko mga ka-SP, pagkatapos daw ng nangyari ay lumipat na lang si Denso ng ibang mauupahan. Bagamat nasaktan daw ito na hindi sila nagkatuluyan ni Aurora, ay minabuti na lang nitong magpatuloy sa buhay. At kalaunan ay bumalik sa kanilang lugar kung saan naghihintay sa kanya ang totoo niyang kasintahan. Medyo tragic talaga ang ending ng kwentong to mga ka-SP. Pero wala akong magagawa dahil hindi ko naman pwedeng baguhin ang kwentong to dahil gusto kong ihatid sa inyo kung ano yung totoo. Pero sana kahit na ganoon, ay nagustuhan nyo pa rin ito. Muli ako nga pala si Crisanto. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, Sitio Pangil.